reklamo sa atin. Yung tapos may istorya sa atin. So, this is a drafting an affidavit. Pero hindi lang yung sa pag-draft ng affidavit, pero may include din ito, paano ko sa lakon ang mga information na nag-aabot sa akin. So, let us start. No? Sa ato niya, basta niya tingala, ako ko paano ni kung naon sa ako niya, nga, ang akong pangalan is Petror. Petror. Eh, sinanay ko manidig sa story. Yang ba niya, pabuglayan ko yung mata ko. Ang bagay ko de buglay. At yung Petrarch is Francesco Petrarch, the father of humanism. So, Italian poet na siya, isa sa mga inspiration ni I think Shakespeare. Sakto, no? Si Pet. Ano nang ayaw ko, Pet? Taga-timbawan ng tatay ko, pero ang nanay ko taga-imbala mo ng Gayanilo. So, guro, one time, alin si Nino, base natunugan si tatay, napausa, matunog nila na sila sa gimbal. So, amo na nga, the rest is history. So, let us start sa, ano ko lang affidavit? Siyempre, umpisa naman ito, hindi sa Latin eh. So, affidare, meaning to trust oneself. Amunahan ng Balsam, Olins Dictionary. So, ang bakasal na affidavit, ano din naman sa ba? So, it is a written statement. It is signed by the person, no? By the atayan, no? Ang atayan, ang unang person na nag-execute sa affidavit. And of course, isa sa important thing, it must be sworn before a person authorized by law to administer oath. Usually, dali sa aton is the notary public. Hindi tanan niya abogado, notary public. Eh dapat makuha ka pa ng lisensya to become a notary public. So hindi tanan nang bakit ay sa tuloy wala yung notary buhan ako no pinabit. Kasi siyempre hindi man tanan niya abogado, notary public. Kaya sometimes lang iba niya notary public hindi abogado. May mga exceptions bala, di ba? Oo. So depende na sa situation. Sometimes may mga place, may mga lugar na sa particular yung wala sa notary public. So sometimes na gina-appoint sila na may mga application for notary public despite the fact na yun. So mga exceptions na lang. So tandaan natin, it is a written statement, it must be signed with affiant, and it must be sworn. So ano na, Aryo, sino nakobra na sa kapidabit o nakasign sa kapidabit? Isa lang, si Ma'am. Kapidabit o ba no? Dos. Kanabot din, ano na dula? 1 million pesos. Hindi man? Affidavit of agreement. Ano yun, ma'am? Affidavit sa ngalan. Complaint pagdibda si ma'am. Affidavit. Complaint affidavit. So, pakitaan ka na, kung in-apply, may mga idea na takot ano din man na ang affidavit, di ba? So, kung malihan mo yung sura sa affidavit. Uy, basta ma'am ba? Ang mga tuon niya, bra lang niya. Okay, hindi niya, ano lang niya, kung sa ato, sa mga nablos ko pa, pretend lang na pretend. So, hindi na siya natuloy. Okay? So, ano niya ang sura niya? Ay, sorry. Nga, sura sa isa ka, affidavit. Karoon pa, amat-amaton, takbo bala. Ang mga affidavit, ang mga sura niya, kung may mga parts, ina, so yung mayon ang mga parts. So, ano pala ang dapat ibutan sa affidavit? Ang affidavit, dapat ibutan na natin ang personal knowledge. Ang nabalaan lang natin, no? Pwede na nakitaan, pwede na simutan, pwede na tandog, so may personal knowledge. Ang mga bagay na nabatian na natin, pwede mo natin ibutan kung usually, mabala sila ng mula na hindi niya personal knowledge. Ang tawag sila hearsay. O yun ang banging amo ni, amo na. So hearsay na. Usually, hindi na siya, kung sa korte pa, hindi na siya mabaton. Ang hearsay, wala na baton. Hindi mabaton mo. So,
unless i-present mo din ang tao na mismo naghambal sila sa inyo. Ang tawag sina ano ganyan, mahilig marites kanto, liits. Okay. O, sino sa inyo ang kabalo sa introduction sa isa ka chismis? Ano ang introduction sa isa ka chismis? Na? Ano? Ang introduction, ako lang ha. Ako na batian ko lang yung titi, maraming pastorya, sinanay. Batian ko lang na sila. May batik ko na. Diba no? Duwanan na sila, kung hindi sa sila pastorya, mapalitit pa na. Ako na duwanan mo lang kamunan. Palitit na. Pagpalitit na, ang una yung ang imbukada, mabat, Mari, ikaw lang yung istoryahan ko ha. Diba? Aton-aton lang ni. Pero wala ka kabalo, may kakumenta ka na galit, nga ginambalan sila. So, amo na ang introduction sa mga kisma. Aton-aton lang niya, ikaw lang gusto mo. May kutik pa na, duwanan na sila. Bakit ano na kayo sa ulo? Wala naman sila. So, amo na siya. So, dapat personal knowledge. Hindi na pwede yan. Maria, ang balik one. Ano si Kwan? Ano yun? Kismis na na. So nga, ako may false statement ka, pwede ka mapailan sa perjury, no? Under the revised penal code, no? So, penalty sa perjury, 4 months and 1 day, 2 years and 4 months. Huwag na huwag magawa, protect, hindi ka makaprovision. So, ali, katulad ka sa parts sa isa affidavit. Siyempre, affidavit may header, may title, may body. Ang body, aswang man. Kaya natunga, maging sa duwa. So, opinion statement and statement of facts, isa so importante, kaya ang basa it must be signed, gagapayan, siyempre signature niya, at ang jurat. Ano na yung jurat? Kaya na lang i-explain ko sa inyo. So ano na siya? Ang atong show ka na nga, ano sa affidavit, ang header, usually dire, no? Usually gambal na kung diin ang na ina-execute ang isa affidavit, so public document tapos sa Cebu City. Ang SS, ang siniset or ang subscriptive, do siyempre Latin word man ina, na gina-indicate lang na ang ammonia statement or ammonia mga words, dira i-execute ang ato niya, affidavit. And of course, the title. Ang title sometimes may specific na title. Kung mo makita na ito affidavit, kung bakit natin ma'am, kung may complaint ka, complaint affidavit, kung binadula, affidavit of loss. Kung duwa ka mo nag-execute, joint affidavit, or kung may isa na sa birth certificate, ano ka ni? Affidavit of discrepancy. O may pablako-blako lang. Pero ang maling opening statement, no? Ang maling body, no? Ang opening statement, usually, amo na siya ang introduction. No? Kung mag-first day yan sa klase, ano nga ni? Okay, class, you introduce yourself. No? Hi, my name is Na. So, my name is Bertrand Curato. I'm middle-aged, Filipino, and single, and also a resident of Gimbal, Iloilo. Usually, ginambala after having been duly sworn in accordance with the hereby depose and say. Intindihan nyo? Ano meaning? Ito ko English pa na. 24 araw na. Ginasulat ako doon, hindi ka makaintindi. Ano siya man? Hereby depose and say. Anong depose? No, di ba? Pero balaan na to, in short, yes, tatlo si ma'am. In short, under oath. Under oath, ang mga ginamba, under oath, say that or state that. So, pinakasimple, after having been sworn in, pwede mo ma-shortcut. Under oath states. Okay? So, ang muna yung statement of facts, ano ba lang ang gusto mo ipag-chat? Based on your personal knowledge. And then after that, of course, yes. Of course, this is the part where you sign your name over your picture signature over your name. And then, ari ang jurat. Ano na siya ang jurat galit? Ay, nabutan mo ng subscribe and sunto. Nabla mo ng, ay, subscribe and sunto. So actually, kung natawag ng subscribe and sunto, ang term na ginagamit sa mga legal, is jurat. So, okay na. Explain na kayo na. Okay. Title. Bakit na rin may mga specific. Identity loss. So,
So, opening statement. Amo to ang introduction. I introduce myself and then amo nili ang mga facts and gusto ta ipa. Lahat. Okay? Ano yun? Bago black? Under oath statement. Kumpara sa after having served to in accordance with law. So actually, kung simplify na lang, under oath. So, statement of facts. Usually sa last part, ginambal na ito na ginapirmahan ko hindi kung ano lang purpose mo. To file a complaint, no? Pwede nga na to file a complaint, ano specific, no? No? To request the school to issue a diploma. Hindi na request mo na diploma or passport to really get it. Nadula iya ang passport. So, ano gina-request mo din, please issue a new passport. Lost the one that you lost. So, ano usually na, siyempre ang date, no, kada ang place kung di mo din permahan. Kaya ka muna niya ang jura, ang itong last, subscribe and sworn to. No, ako niya muna ang last. Kung kontrata, ang tawag sila, acknowledgement. No, pero kung sa pagpilibit, jura. So, nila nakabutang na sunod ng Republic, yung mga requirements ng atong ng Supreme Court na dapat butang na. So, yung IDP number, ang iyang office, ang validity sa iyang notarial license. Ano? Yung mga attorney number, PTR, and then this part, no? Amo ni siya ang no control number. Ano na niya document number 2 sa page 3, no? Number 2 lang, page 3 na. And then, ano ko book, and then isang o Ari ako gusto niya ang mga kita dun sa fiscal's office. Annexes. Ano mga annexes? Ang mga annexes, ano ng mga mga for example, nag-undergo kami ng examination, gusto mo i-attach na sa affidavit as corroborating evidence, hindi mo na i-butangin sa imo nga affidavit, and then, ang valor mo nga, di-attach mo na sa affidavit as part of Annex A. Now, usually, kung nagasabat ka sa mga counter affidavit, nalain para mas ma-distinguish sa counter affidavit, Annex 1, hindi nalain yun. Parang hindi mo pareho lang wala. So, ano na tama kanto sa tips? No? Sa tips, isa rin sa mga exam mo. Ano na isa ka tip, no? Ang tip niya ni, ang mga tip niya ni, i-discuss sa inyo, RSS. So, ano yung bago kayo na? No, personal knowledge. So, dapat ang state nato ang fact. At syempre, ano lang relevant? Tawag yung discussion na lugar. So, it is not mas iwasan, tagil na magbutang sa opinion kung mga affidavit. Eh kung usually na sa ano na, sa aton nga mga support of law lang. So, dapat facts lang. Ang facts nga na dapat relevant sa issue at hand. And, of course, iwasan ta ang opinion. So, for example, I saw Tom Smith hit close on the nose on this date. So, opinion niya, I think. It is my opinion na muna. So, unless you're an expert, iwasan ta ang opinion. Hari, follow the SOS principle. No? Ang isa ka affidavit must be simple, must be organized, and it must be short. Nga isang-isa ta, no? Simple. Nga it is easier to prepare. Siyempre, Miss Aga rin yaman, tapamulot sa mga English. Pero sabi nila, affidavit dapat English din. Balot na ka mga affidavit, pwede sa any language, basta understand sa lokal. Gari yung budlay lang sa atong common law, English, language sinagamit. Tapos ipa-translate, tayo na. So, sometimes, mabudlay. So, usually yun dito na kasi. So, ang isa sa mga tips na ito, dapat use simple words.
and sentences. Na may iba pang communicate. I sent a communique. Anong communique? A letter. ano nga amo ba na? Isang bago ako mo lawyer, hindi ko makabasa nobela mo. So magsulat ko na sa una, kalawit. Doon na sunod ko ang pag-ubra sa ka-novel na. Nang bala dito sa baw? Daw nobela ba? So, amo na isa sa mga violate mo. So, simple words and sentences. It must be organized, no? Dapat, may one friend ka mo nga mag-storya, daw wala ka chronological order ang storya niya. May ka mo nga friend, nga mo na. Nga sa uni, yawan ka ng tindi. Ano na yung ba naman? Uy, hindi ba mo sa kamuli bilang nga daw? Di ba? May one friend, di kita naman na, no? Oo. Wala pa lang yung chronological order niya, kastorya mo lang. Kung dahil makalik pa, alis pa. Sumupod na yun yun. So, ang muna ginamba na to, hindi ka pa-David para man na. Kung understand, kasi siyempre mabasa sila either the judge or the prosecutor, dapat it must be organized. So, kung maglingin na ulo niya, tapos di kita. So, dapat, hindi ka, kasi may na, banta ko, may ginaano na kamo, si Juan. So dapat, butang na ang number para masa ko si understand. No? Kung pwede ka mabutang ang specific dates, pwede ibutang na ito na. Hari pa dyan. Usually sa mga second sentence ka, no? Kung nabutang ka sa gahim kita, that he is that isa gasala na. So, isang nakita mo, binaliwat na mo ng pangalan ni that Tom Smith, o the movie, nagabot sa Tukuan, that Tom Smith, binaliwat na mo din ang pangalan para ma-specify din ang tao na. Hindi ba lamang sana ang reader? Okay, must be short. No? Dapat, you must be focused on important matters. Ang mga irrelevant, naduhan ang klase mo. Ang importante, yung istorya na ito si katao, relevant. Diba? Relevant sa issue at hand. Otherwise, madula na sila. Malingin ang ulo. Ang mga judge, pag anong damo si ilang na yung pamansa, ang mga piskal pa rin. So, as much possible, i-short na ito, i-organize na ito, and make it simple. Kaya matago ka sa mga example, ha? Para mas magiging. Another thing is also consistency. Mayroon ka mo man mga mabalaan sa tao kung nabuti kay inconsistency, di ba? So kung nagsulat kita, makita niya, mas mabalaan niya, inconsistent kita dapat, consistent ang inyong ginagawa nila. Not only consistent ang inyong ginambal, but also consistent sa inyo ang mga ebidensya may attached nila. Like for example, baka na minor ka sa iyong affidavit, pero i-attach mo ang birth certificate kung nataon mo sipon mo, i-get-age siya sa ganyan. So kung may inconsistency ka, then dubious na yung statement, which will affect your case. Ari na. In short, chismis. No, hearsay. Mas maayo din niya kung sino nakakita, kung sino ito nakasimbot, kung sino ito naka-witness, ano din na-present natin. Okay? Kung ginhambala, pero kung nabatian nyo yan, pareho na, nabatian ko nga, nagsinggit tabang si Juan. Nagsinggit tabang si Juan. Ang gabi isang among nagdagas, dapat niya ako nagsinggit. Siya mo sa hindi na yan, say. Kaya ikaw mismo nabatian mo nagsinggit sa tabang. Pero kung naging sa katao, iba na, sa gabi ba na? Nagsinggit, oo, nabatian ko si ano, na nagsinggit sa tabang. So, ano na iya sa third person? Kung ikaw mismo nakabati, okay yan. Okay? Hindi yung dami niya hearsay nga, tayo na batian mo, hindi pwede. Ano means na, kung naging sa isa ka third person, medyo ang weights na hindi bugat. So, muna ang isa sa mga simple affidavit.
ang ginubra namon, ilis na namon ang pangalan, tuod inyong file. Isa sa mga file lang. Amo din sa mga narration sa isa na mga ano. Pero ilis na ng anong mga pangalan. At may mga may mga annexes kami na din attached as part of our affidavit. Okay? Now, ang batang na English, dapat ang bago ng earlier, pwede nga Filipino, pwede nga Ilonggo. In fact, under the judicial affidavit rule, medyo ano na siya, ang judicial affidavit rule niya, nagambal na dapat ito question and answer. Question and answer na yung klase affidavit. Tuduan na mo, guro maybe next time. Pero subong amo na yung simple affidavit, narrative na so sa review natin, so video tapos na ta, batag na ko sample after siya. Ano ganyan? Affidavit is a written document, no? And it can be used as an evidence in court. It is executed by a written statement, executed and signed by the person, and sworn before a notary public or any person na authorized to sworn in person. Ano kani ang SOS? Isa sa mga important na parte sa aton nga kwan. Eh kung wala signature, nga parte na sa evidence. Now, thou shalt not lie. No, ano na? Thou shalt not bear false witness. Diba? Okay, ang mga na, isa mo na sa mga importante na itong matandaan. About opinions and conclusions. And of course, stick what is, to what is relevant. No? Reliable and truthful. But then, in some cases, wherein the accused wanted to won the case, so they sometimes they twist the affidavit. Right? Ma'am, kung ang isa ka statement, no? Kung ang isa ka statement, paano pailan mo ko kaso? Tapos mahuulang ko, tapos ako, di ba? No, okay. So that, may mga conflicting din na yan. Of course, kung ako yung sumakagit complaint. So, balaan niya, kung ako ma-file ako sa complaint, may ginatawag na complaint affidavit, ano yung submit sa kontra? Counter affidavit. Now, excuse me, wala ako. Sa counter affidavit, sometimes hindi ginatawag ko. Lain yung storya sa isa. Hindi ay ikaw na sa bakisay ng ganyan, ang muna, di ba? Hindi ay ikaw yung una, di ba? So, amo na nakasunod nila ang aton nga judge. Ang gusto ko ang kanyang bal na i-discuss sa yung basic principles and evidence ko next time para mas man. So, ang judge ng gabana-bana, kada statement mo na, may mga weight mo na sa court of law. So, that's why ang bago ganit, simple, organized, ano ganit, consistent. Kaya bisan, lain niya ang istorya, lain rin mo istorya, ang tawag naman sa judge kung sino ang mas consistent, no? Tapos, hindi lang na ganit, sometimes ginalangtaw pati ang demeanor mo sa korte, kung i-present ka na, ginalangtaw ang demeanor. Ang muna isa, may mga ambali na may expert witness. Bakit sino expert witness? Eh galing, isa kang abogado, nasa tanan niya ng kaso, ako na yung witness. Ang bakit mo expert witness, may isa na siya na butalang-tanan na ako, wala yung witness niya. So, yung siyempre, ang mga na, ay hindi na lang tao mo. Nang tandaan natin, the judge was not at the scene of the, wala na ang judge. So, it is our duty as, to convince ang ato na position na
na ma-present na ako na natin doon siya makahatag isa sa sufficient evidence para ang judgment sa ato. Di ba? So, sometimes yan ano na ba, ma'am? Hindi na twist. Ma'am, natuwa din ako. Natuwa din na yan. O kami, nakakita din kami na yan. Lain ang version sa piyak. Lain man ang version niya. So, ano na. Sometimes, sa balan naman sa mga kliyente ko, patuloy nga nag-predict ko sa kaso. Ma'am, hindi namin yung nag-butig kasi na. Ang meaning na sinala, wala mo na present ang iyong case nga with sufficient evidence nga ma-convince sa judge or sa fiscal in your favor. Hindi mo na namin nabuting, ha? Kasi wala mo lang na-prove. Di ba? Hindi wala mo lang na-prove. At isa iba na kung pwede na-look. Kasi napailan sila sa pagduri, ano kung nakanamba. Hindi. Kasi wala, unless kung blaring, hindi na nga mag-ano nagbuting ka, kaya mo na yan. Pero kung wala mo na na-prove, may sufficient evidence. Diba? May quantum of evidence kita nga ginapangayo ang court nato para mag-decide. So kung nakaabot ka na, then decide sila sa favor mo. Kung makita nila na hindi, amo man ang ganyan ba naton, kung criminal ang case, ano ka rin quantum of evidence? Guilt, beyond reasonable doubt. Lain man na kung admin. Sufficient evidence. Sa una, ang quantum of evidence sa fiscal is probable cause. Ang muna kadamitan mo sa pailan sa kaso. Eventually, nakita sa DDOJ sa time ko, tingnan mo. Ang nag-release na ng quantum of evidence, kadasig. Gamay-gamay na ang kaso sa kadin sporting. So, ginag-isdan nila na dapat may probability of conviction. Ang muna ng bago. Tamo na ko nakita ang dismiss ng mga cases na pag-file sa court because of that yung pataas nila quantum of evidence sa ano pa lang sa part sa institution. There must be a probability of conviction. Amo man lang yung tuyo nila para mabuinan ang mga PDLs na decongestion na nila. Damo sila siguro nila plano custodial hearing. Damit o kalayaan. Ang mga gusto nila na ang ditong kalayaan is that if the situation sa isa kang facility, balik naman sa Mandela, sa isa kang facility is grabe na din, grabe na congested, dilapidated na din, pwede ka file ang isa ka PDL or representative ng abogado sa natawag na ditong kalayaan wherein pwede na makobra sa isa ka bagay para ma-address ang mga issues na in-raise nila. Na ang problema, kung ako biyang petitioner, ako nag-file, pwede na hindi ako ang mapag-baon. Kaya natawa na kada PDL, whether or not, by priority, so prioritize na yung mga may sakit, mga tinulang, mga ano na, so depende. So, muna mga basic, no? So, ako yun. Susunod lang tayo tulaga. Ano yan, bata dapat consistent na rin, ano, di ba? So, kung yan ba natin, kung i-TV kita, unless siguro kung YouTube ng tao ta. Pero sa November 15, mga 8 o'clock, no? Noong time show ko ni tulaga. So, base may consistency. Kita kayo ni tulaga, usually nagagawaan oras? Mga 12, di ba? So, kung itaan na base is consistent ka. Unless nyo kung nagdagda ko sa YouTube. Ari. Ano ito on niya? May nag-ubrasi niya sa intake. Damo pa siya. Oh, nagsakit unto siyang ano naman katusbok. Diba? Nawig. But, you can sa isa lang na sentence. Paano kayo labot kung ano ito yung nagsinakit ng ipo sa bakit ng imong ukot? May plakado sa ito kulit. So, pwede mo shorten. So, ano naman yan? Ang ano man talaba? Ang bataga ni tikit? Short. No? So, divide natin para hindi sa matamaan ka.
laba. Mas maintindihan, mas mahapos intindihon, di ba? Area, ano niya? Opinion, no? Di ba? Ikawante na. Area, muna na yung friend nyo, hindi consistent, pero hindi ka order na. Storya, din sa December 13, nakatusap sa 10, nakatusap 12, wala ka na, sunod. So, better guro, ekonomi publika na ako. Note siya. Ano na siyang meaning sa? Organize. Ari, I don't know kung sino sa inyo nag-apply sa Human Rights Victims Claims Board. Damo ko nag-ambal nila ko, no? Biktima sa martial law kinatatay. Na pagkabot sa mga soldiers, isa po titatay, ang mo na napatay. Pero ang ilang birth certificate, death certificate sa tatay, indicate na patay ng tatay ng March 12, 2015 na yan. So, hindi siya consistent. Kasi hindi siya consistent. Nari, Iron One, telling Romeo, he'll say, no? Nari, discuss ko na yung mga ano, pero, hindi ka ba itago nga? He'll say. Anyway, I'm gonna end my lecture. Thank you for Thank you very much, Attorney Pet, for the presentation. Actually, kung ang tawag natin, ang affidavit making is quite technical. No? Sometimes people are afraid of making it, hindi ka technical sa iya. Nevertheless, with the proper practice, pag-follow sa formula, madali lang siya katama. Ang importante lang, sa nahambal ni Attorney Pet na, just do not put in your opinion. Just facts. Kung ano nakita mo, ano obserbaran mo, ang mo lang importante. Okay? And then, well, kahit kita yan, medyo nagaggather lang sa facts, there are people who are in the law nga ang mo na iyan magpasta sa matawag na chronological order para nga mag-suit siya sa form and substance na required. Okay, now, so I think we are just about done with some of the major discussions. Isa na lang ka-diskusyon ang aton nga pagkakantuan, and then we will go now into the administrative thing that we are supposed to do.